Okay guys, daily routine. Paano mo mahihit agad yung gusto mong mahit na income? Depende kasi yan guys kung ano ang routine mo sa araw-araw. Ginagawa mo ba ng part-time si RZM or full-time? Ano ang ginagawa mo everyday? Pag may mga bagay guys na hindi effective na posting mo, baguhin mo yung post mo, yun ang pinaka-importante na ginagawa natin daily. Sa daily routine ko guys, ang ginagawa ko early in the morning, paggising ko, o syempre kailangan mo magdasal para sa araw na to. Kasi hindi natin pwedeng mawala or iwala yung pagdadasal everyday. Kasi lahat isasubmit mo kay Lord na magkaroon siya ng blessing sa ginagawa mo. Okay? Syempre yung business natin, kailangan mo din talagang ipagdasal. So, pangalawa dyan, pinakamahalaga guys na ginagawa everyday is yung pag-motivate ng sarili. Kasi may mga araw kasi guys na hindi ka masigla para humataw. Meron talaga. Pero babalikan natin yung idea na ang 24 hours kapag lumampas na walang nangyari sa routine mo na makapagpabago ng buhay mo, sayang yung 24 hours. So, always make your 24 hours count. Kailangan may magawa ka ngayong araw or makapagkausap ka ng kahit 5 tao, basta interesado, matutukan mo silang kausapin. That's okay. Hindi naman tayo paramihan ng kausap. Kasi may 10 kang kausap, hindi mo naman na-explain ng maayos ang business. Wala pa din mag-join sa'yo. So, salain mo. Magkausap ka ng interesadong tao, kahit 5, basta maibigay mo yung lahat ng tanong nila, yung pangailangan nila, nakapag-reply ka agad sa mga tanong nila. Ganoon. Kasi dati kasi ako, ang dami kong kinakausap, pero hindi magandang quality ng pag-explain ang ginagawa ko. Puro copy-paste lang kasi ang dami nila. Medyo nagpapanik na ako kasi ang dami din kong kausap. So, sa tagal-tagal ko naman sa ganitong klase ng business, nakita ko yung quantity na kaunti lang, pero na-explain ko ng maayos ang business. Out of 5, at least may sigurado nag-join na 3. Okay? Kumbaga, para kasi yung ganito, di ba, sa isang classroom, 30 ang students mo. Kamusta ang quality ng education na naibibigay mo sa 30 students? Samantalang, meron kang 5 student. Anong klase ng quality ng education ang naibigay mo sa 5 na students? So, di ba, natutukan mo siyang kausapin, mabilis ang reply mo, naipasa mo lahat ng dapat mong maipasa. Siya nga pala guys, ang pattern ng pag-i-explain, kung pwede na ilista mo sa side mo yan. Halimbawa, ano ang mga ipapasa mo? Like, complan, legalities, product, more pictures ng pera, more proof na may payout. Kailan ang payout? Monday. Kuha mo Friday. Yung mga ganun guys, kailangan mo siyang tanda mo yung flow kung paano ka mag-send ng information. Kasi, yun ang mga dapat mong explain about the business. The company itself, yan lang talaga. So, kapag may nakaligtaan ka, sayang, diba? So, dapat nakalista. Everyday naman, yun naman ang ginagawa natin. So, ang ginagawa natin after mag-motivate, kasi importante guys na maalala mo on this particular day na meron kang goal. Ano ba yung goal ko? O Cinderella, ang goal ko is nakalista sa dream board ko. Ano ang gusto kong makamit? Bakit hinahataw ko si RZM? Para ma-remind ang sarili ko na hindi ka pwedeng tamarin ngayong araw kasi meron kang goal na dapat ma-accomplish, meron kang income target, gusto mong makahit ng car, gusto mong makapunta ka ng Palawan, El Nido, or Coron. May mga ganong motivation na pagising mo, hindi ka naman laging hataw na hataw gumigising, 'di ba? Meron ka mga low point, down point sa buhay. So kailangan palakasin mo yung loob mo. Kasi walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Okay? Kung nanay ka, tignan mo yung mga anak mo na para ma-motivate ka na, kailangan kong humalaw para sa mga anak ko.
Tingnan mo yung asawa mo na, ay, gusto ko palang tulungan yung asawa ko para at least masaya lang ang relasyon namin, meron kaming extrang pera. Kasi mainly ang nagiging problem ng isang relasyon is pera. Aminin natin sa hindi. Masakit ang ulo mo kapag walang pera ka, di ba? So, gusto ko meron lang laman lagi ang wallet ko para hindi kampante ako lagi. Kung wala akong referral ngayon or for the whole week, wala akong i-encash ng Lunes, wala akong kunin ng Friday. Yung iba may payout, ako wala. Nakakalungkot yun, di ba? So, isa yan sa mga minomotivate ko sa sarili ko. Motivation. Hindi ka pwedeng tamarin ngayon. Kasi, ito, gusto mong magkaroon ng sasakyan, gusto mong bumili ng van. In that point, sa utak ko, namomotivate na ako. Para kahit hanggang 12 midnight na ako humataw, binibigay ko palagi yung 200% na kaya kong ibigay. Okay? So, after mo makompose ang sarili mong humataw for this day, next mong gagawin is, kung may mga, baby, huwag kang maingay, may kausap si mami, oh, may video. Ayun mo, anak ko. Kung may mga for follow up ka, early in the morning pa lang, magparamdam ka na. Ano ang pinakamagandang paramdam? Mag-send ka ng quotes. Ang daming quotes sa YouTube, sa Google na pwede mong screenshot. Kung ano yung tumama sa puso mo, isend mo sa kanya. 'Di ba? Ganito, ang pinaka-favorite ko talagang for the whole time na naging networking ako is, mahirap maging mayaman, 'di ba? Pero mas mahirap maging mahirap. So, sobrang kurot sa puso ko noon. Mahirap maging mayaman, pero mas mahirap maging mahirap. So, pag sinesend ko yan sa mga leaders, natatamaan din sila. So, yung mga ganong simpleng quotes na akala mo quotable quotes lang, pero may malaking impact sa tao makakabasa. Or, halimbawa, ang pinaka-favorite ko pa, keep promoting the business. Kasi may mga taong nag-aantay sa oportunidad na i-share mo sa kanila. Yung tipong ganun lang ng mga quotes. Saan man sa mundo, may taong nag-aantay sa oportunidad na i-offer mo sa kanila. So ako, pag nabasa ko yan, na-remind ako, magpo-post ako ngayon kasi malay mo yung mga taga-Canada, magustuhan nila, makauwi sila ng Pilipinas, mga OFW, magkaroon ng extra income. May mga nanay na naghahanap ng extra income weekly, may mga tatay na gusto nila, after work nila, pumataw din sila sa online para magkaroon ng income. Siguro may mga teachers dyan na kahit malaki na ang sahod nila, gusto pa din nila magkaroon ng extra income. O, diba? So, nagpo-promote ka lang, nag-post ka. Pag nagustuhan niya, mag-house sa'yo, usap kayo. So, ikaw, before ka naman kakausap ng tao, make sure na fully equipped soldier ka. May mga bala kang nakahanda. Hindi ka pwedeng kumausap ng referral na mo, na yung kausap mo na wala kang isasagot. Anong sasagot mo kung wala kang alam? So, napaka-importante ng orientation. Dapat, bago ka sumalang sa exam, nakapag-review ka. Alam mo ang sasagot mo sa exam, di ba? So, dapat bago ka mag-posting, alam mo yung flow mo, alam mo yung i-explain mo, alam mo yung company, para wag masayang yung effort mo. Hindi ka pwedeng pumunta ng giyera na hindi ka handa, wala kang bala, hindi ka fully, di ba, loaded. Kailangan, kapag kakausap ka ng tao, alam mo yung materials na ipapasa mo, nakahanda na siya lahat, para wag masayang yung oras mo. Follow up, post, be active sa GC. Kung ano yung sinend mo sa follow up mo, pwede mo isend sa GC. Kasi, again, pag sinabi kong saan man sa mundo, merong mga taong nag-aantay sa oportunidad na ino-offer mo. So, sa GC natin, pwedeng 200 ang tao dyan. Malay mo, on that day, may mag-join na 10. Kasi, continuously nagbibigay ka ng pag-asa, inspirasyon, information about the business na nakukuha nila ang flow, kakabasa nila sa group chat. So, napaka-importante maging aktibo lagi ang group chat natin. So, magkaroon ka ng oras ng posting. Kasi, ang posting kasi is matumal siya. May mga downtime siya. Halimbawa, pag alas 2, alas 3, may mga trabaho ang tao, pero
walang excuses. Okay? Sinasabi ko lang na may mga downtime siya, pero hindi naman lahat ng tao hindi naka-online. May mga naka-online pa din. Ang dami naka-online. So, keep posting kahit anong oras mo gusto. Pero ang pinaka-peak hour talaga is starting mga alas 7, 8, 9, 10. Madami naka-online kasi yung mga galing trabaho, naka-online na sa bahay. Yan ang lagi kong naiisip. Bakit matumal kapag hapon? Kasi nasa trabaho sila. Pero still, hindi siya excuses. Pipiliin mo lang yung mga nakaka-curious mong pwedeng i-post. Huwag ka mag-post ng nakabalandra na yung company or nakabalandra na yung complan. Ang ipo-post mo is yung naku-curious sila, ba't sila kumita ng ganyang kalaki sa napakababang halaga na may products pa. Ano kaya yung pinopost ni Ma'am Cindy? Halimbawa, mag-post ka ng nag-post ka ng ano ba ang pinost mo? Yung nakaka-engganyo na curious ako dun na ano kaya sinasabi ni Ma'am? Siguro ganito, ganyan. Tanungin ko nga siya kung paano. So, ganun siya. Dapat ang tao napapa-how mo siya sa post mo. So, unang-una, kailangan pag-aralan mo paano mag-post, anong content ang maganda, pera ba ang magandang i-post, so mga ganong tipo. So, kailangan mag-research ka muna, maghanap ka kung ano kaya ang magandang i-post ngayong araw na to. Ano kaya ang mga post nila na madami naghahaw. So, kailangan mong i-check din sa mga tao kung ano ang pinopost ng mga ibang leaders para pag pinost mo, ay, oo nga, madami naghaw. Okay? Kasi nasa puso ng pagpo-posting kung gaano kadaming tao ang maghahaw sa'yo. Okay? So, yan. Yan ang mga ibang pwede natin ma-share. Mag-focus ka, huwag ka munang mag-i-entertain ng ibang company kasi kung patalon-talon ka, yung mga tao, yung team mo, maguguluhan din sila. Okay? So, madami pa akong pwedeng i-share. So, ipunin ko na lang siya sa ano natin, sa group page or album or sa YouTube. Medyo busy na ako guys. So, 13 minutes naman na to. So, kailangan ko lang siyang i-post yung mga videos natin. Okay? Thank you guys.